Samantala, trabaho, hindi giyera, sigaw ng mga mangingisda. Habang patuloy nga po na binibigyan din ng pamahalaan ng banta ng China sa West Philippine Sea, mas malapit na panganib na tila hindi nabibigyan ng sapat na pansin ang mismong kabuhayan ng ating mga mangingisda. Ay sa grupong Pamalakaya sa pangunan ni Fernando Hicap, mariin nilang tinututulan ng tinaguriang double standard ni Defense Secretary Gilberto Chodoro. Habang maring binabatikos ng ang China, pinapayagan naman ang mas malawak na presensya ng militar ng Estados Unidos dito sa ating bansa. Ang resulta, mga balikatan na exercises na nagdudulot ng pinsala sa dagat at pumipigil sa mga mangingisda na makapaghuli ng isda. Walang kabayaran maliban sa ilang supot o ilang pirasong delata. Ganito rin ang babala ng grupong pangisda Pilipinas sa pangunan ni Pablo Rosales. Sa panayam nga kay Sir Pablo Rosales, sa tuwing may military drills, libu-libong pamilya yung umaasa sa dagat ang nawawalan ng kita. Higit pa nga riyan, ang mismong malalaking Korporasyong Pilipino ang patuloy na lumalabag sa municipal waters ng Manila Bay, Cavite at Nabotas. Ang illegal fishing at reclamation project ay matagal nang sumisira sa kabuhayan. Ito, tandaan po niya, 2.5 million na maliliit na mangingisda. Dahil dyan sa illegal fishing at reclamation project. Sana bago ginawa yung reclamation project, sana nagkaroon ng malawak na plano o programa para sa mga maliliit na mangingisda. Good morning. Dinagdag pa nga ng grupong pangisda na ang militarisasyon ng dagat ay hindi lamang banta sa kabuhayan, kundi sa mismong kalayaan ng mga pamayanan sa baybayin. Para sa kanila, ang tunay na laban ay hindi sa malayong karagatan, kundi sa mismong pangpang pa lamang ng Manila Bay, kung saan araw-araw na nakipagsapalaran ng maliliit na mangingisda laban sa reclamation at commercial na panghihimasok. Habang binibigyan din ang mga aktibidad ng China na may 200 kilometers ang layo, ang tunay na problema ay nasa loob lamang ng 15 kilometro mula sa ating baybayin. Good morning. Ang panawagan nga dyan, kung di ako nagkakamali, ipatupad ng 15 kilometer na pangisda para magkaroon ng pagkakataon yung mga malilit na mangingisda na makahuli ng kanilang pambenta o yung kanilang pangkabuhayan. Tandaan po, kung babalikan yung kasaysayan, daang taon na rin payapang pinaghatian ng mga mangingisdang Pilipino, Chino, Vietnamese at Indonesia ang South China Sea bago pa man pinayagan ng gobyerno ang masinsinang presensya ng militar ng Amerika matapos ang 2016 UN Clause ruling. Ang tanong, sino ba talaga ang nakikinabang sa mga patakarang ito sa mga ordinaryong mangingisda? Malinaw po yung sagot dyan, hindi po sila. Good morning. Habang patuloy na ginagawang entablado ng mga makapangyarihan ng dagat para sa kanilang geopolitical na laro, ang mga mangingisda naman ay nanatiling biktima ng bomba, bala at kasakiman. At sa huli, walang kasiguraduhan kung ang kanilang mga palabigasan, ang kinabubuhay ng mangingisda ay mayroong laman. Good morning. Matagal na nga po yan. Mula nung ipatupad po yung reclamation project, tapos yung 15 kilometer na pangisda para sa mga malilit na mangingisda, mukhang nababiolate ng mga malalaking korporasyon. Mali ang panawagan po nila, tila nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan at hindi na makapagsalita pa yung mga nakaupo sa gobyerno. Kawawa naman po yung malilit na mangingisda natin. Kung maalala nyo, marami na apektuhan yan, yung reclamation project. Tinanggap po yan ng mga mangingisda. Yung iba tinanggap, yung iba hindi. Pero wala po magawa dahil nga proyekto ng pamahalaan. So pinagbigyan sila ng 15 kilometer na doon sila hanggang 15 kilometer sila lang mangingisda. Ang problema, nangihimasok na yung malalaking korporasyon. So sana ma-resolve po yan, ha? Good morning. Ang oras natin, 9:32 na magandang umaga. Tayo po ay magkakamercial.